Karma, Episode 36. Sagot, Salvatore! Mas malakas ang muling tanong ng Black Emperor. Dumiin ang dulo ng barel sa kanyang sentido. Tinatanggap ko. Pikit mata na sagot ni Eddie. Excelente, Salvatore. Ngayon, magkakaroon ka ng silyo bilang tanda na ikaw ay isa ng kasapi. Magkakaroon ka rin ng gwardya at gagawin mo silang ghost employee ng company mo. Sina Mr. Z at Mr. V. Nakita ni Eddie na yumukod ang matabang singkit na lalaki. Hinawakan ang isa niyang tainga at saka inipit ng isang aparato. Sa isang iglap ay tumunog ang hawak nitong aparato at naikabit sa kanyang tainga ang isang hikaw. Pagkatapos ay hinawakan si Eddie ng maitim na lalaki sa isang balikat at pinatayo siya. Silyado ka na, Salvatore, wika ng Black Emperor. Pagkawika ay naglaho ang hologram ng Black Emperor sa stage. Welcome to the club, Salvatore. Ako nga pala si Mr. Z, wika ng lalaking singkit. Ako si Mr. V. Walang mangyayari sa iyo, Salvatore. Basta sumunod ka lang, wika naman ng maitim na lalaki. Hinawakan si Eddie sa braso ng nangangalang Mr. V. Saka iginiya paakyat sa hagdan. Bumaba ang sahig at lumapat ito sa dati. At kasunod nito ang pagbukas ng pintuan ng mansyon. Good day, Salvatore. Wika ng nangangalang Mr. Z. Mabilis na lumakad si Eddie palabas ng mansyon. Maliwanag na ang lahat sa kanya. Pagdadaanan niya ang mga pinagdaanan ni Lydia sa kamay ng sindikato. Lumakad si Eddie palayo at lakad-takbo na tinungo ang naghihintay na chopper. Noon din lamang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kalamnan at ang hapdi ng kanyang kaliwang tainga. Hindi niya mawari kung dahil sa sakit, takot o galit ang dahilan ng panginginig ng buo niyang katawan. Habang lumilipad ang chopper, pakiramdam ni Eddie ay lumilipad din ang kanyang utak. Naninikip ang kanyang dibdib sa galit dahil sa nasuungang sitwasyon. Sinisisi niya ang sarili dahil kung hindi niya inilabas ang Black Diamond ay tahimik pa sana ang buhay niya. Nasapo ni Eddie ang sumasakit na ulo. Bumabalik ang mga masasamang alaala ng kanyang nakaraan. Samot-sari ang nararamdaman niyang emosyon. Pagkalito, galit, takot, pagkabigo at pagkasuklam. Kung sinunod niya si Lydia, ay wala sana siya sa kasalukuyang sitwasyon. Gabi na nang makalapag ang chopper sa pribadong paliparan. Aburido si Eddie habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Iniba niya ang ruta ng kanyang sasakyan at huminto siya sa tapat ng isang nightclub. Pagkababa niya ng sasakyan ay sinalubong agad siya ng ilang mga hostess ng club. Kilala siya ng mga hostess bilang isang galanting customer. Nagunahan pa ang mga ito sa paglapit kay Eddie. Mr. Yummy, ako na lang ang i-table mo. Kailangan ko ng pera ngayon. Wika ng isa na nakakapit agad sa braso ng binata. Nauna ako sa iyo, mamang. Wika naman ng isa pang nasa kabilang braso ni Eddie. Kayong dalawa, lasingin niyo ko. Inakbayan ni Eddie ang mga hostess papasok ng nightclub. Kailangan niya ng pagbubuhusan ng kanyang galit o kahit sandaling pagkalimot sa mga nangyari. Kinabukasan, sa bahay ni Eddie, ay ginising ang binata sa walang tigil na pagtunog ng telepono. Nasapo niya ang sumasakit na ulo at ang mahapding kaliwang tainga. Hindi na niya matandaan kung paano siya nakauwi sa kanyang bahay. Hello?
Matamlay niyang bati. Love, mabuti naman sinagot mo ng tawag ko. Bungad agad ni Ellen na nasa kabilang linya. Napatutop sa sumasakit na ulo si Eddie. Nagilty siya dahil nakalimutan niyang tawagan ang kasintahan bago siya tumulak sa kanyang biyahe kahapon. Ang pinakawalang kwenta niyang biyahe sa tanang buhay niya. Love, good morning! Pinilit niyang maging masaya ang kanyang tono. Wala ka raw sa office kahapon. Nababasa mo ba ang mga messages ko sa beeper mo? Tanong ni Ellen. May himig ng pag-aalala ang tanong nito. Hinagilap ni Eddie ang kanyang beeper sa lamesita. Saka lamang niya nakita na napakarami palang messages ni Ellen sa kanya. Sorry love, meron kasi akong client sa isang beach resort. Walang signal doon eh, wika ni Eddie. Mas sumakit pa ang kanyang ulo nang maalala ang mga nangyari. Next time, mag-iwan ka ng information sa office mo o nasaan ka nang hindi ako nag-worry. May himig ng pagtatampo ang tono ni Helen. Yes love, sorry na ha, wika ni Eddie. Matamlay na bumangon ng binata. Saka tinungo ang fridge. Kumuha ng isang basong tubig, saka tinungga. Tinungo niya ang banyo at pinagmasdan ang sarili sa salamin. Namumula at namamaga pa ang kanyang kaliwang tenga. Isang gintong triangulo na may itim na bilog ang nakakabit na hikaw sa kanya. Sinubukan niya itong tanggalin pero hindi niya mapihit. Hanggang sa napagod siya at lalong humapdi ang kanyang tainga. Kumuha na lamang siya ng betadine at nilagyan ang kumikirot na butas ng kanyang tainga. Pinagmasdan niya ang hikaw sa salamin. Marami naman siyang nakikitang kagaya ng hikaw pero pinagmasdan niya itong maigi. Parang mata ang nasa loob ng bilog na itim. Saka lang niya naalala na mayroon ding hikaw na ganoon si Lydia na inakala niyang kasama lang sa pagiging pasyonista ng babae. Naisip niya ang islang pinuntahan niya. Mga negosyante ang mga nagmamay-ari nito. Sino sa mga may-ari nito ang Black Emperor? Ilan sa mga may-ari ng isla ang miyembro ng sindikato? O baka buong isla ay pagmamay-ari ng sindikato? Pakiramdam niya ay para siyang ibon na nadagit at nakulong sa hawla. Sasayaw ayon sa tugtog ng Black Emperor. Nasuntok ni Eddie ang salamin at nabasag ito. Tumugo at nasugatan ang kanyang kamay. Nangihina siyang napaupo sa sahig habang wala sa sarili na pinagmamasdan ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang kamay. Ilang linggo na ang lumipas ay laging naglalasing si Eddie. Pagkatapos niya sa opisina ay sa nightclub siya tumutuloy. Hindi na rin niya nagagawang sunduin at ihatid si Ellen sa trabaho nito, na madalas ay idinadahilan niya ang pagkaabala sa trabaho. Isang araw ay isang pinal na desisyon ang ginawa ni Eddie. Ayaw niyang madamay ang kanyang mga kasosyo sa napasukan niyang sindikato. Masakit sa kanya pero kailangan niyang gawin para sa kaligtasan ng mga ito. Pinuntahan niya sa opisina si Albert pero wala pa ito. Sunod niyang pinuntahan si Henry at kinausap niya. Anong ibig mong sabihin, Eddie? Bakit kailangan mong bilhin ang mga shares namin? 3 tayo nagplano sa kumpanyang to. Namumula sa galit ang pisngi ni Henry. Wala namang masama kung ibebenta mo sa akin. Maaari kang magtayo ng sarili mong kumpanya, sagot ni Eddie. Inilayo niya ang tingin kay Henry. Nilalabanan niya ang usig ng kanyang konsensya. Dahil sa mabigat niyang desisyon at hindi rin pwedeng sabihin ang kanyang dahilan. Kung sabihin ko sa iyo na ayaw ko, matigas na wika ni Henry. Henry,
10 doble ng puhunan mo ang ibabalik ko sa'yo. Ayaw mo pa? Mapaghamon na wika ni Eddie. Bakit gusto mong angkinin lahat, Eddie? Lumabas din ang tunay mong kulay. Tumaas ang tono ni Henry at dinuro si Eddie. Hindi ko inaangkin. Binibili ko mula sa iyo ang shares mo. Tumaas na rin ang tono ni Eddie. Hindi ko ibebenta ang shares ko, Eddie. Matigas na wika ni Henry. Kigil na hinawakan ni Eddie ang kwelyo ng damit ni Henry. Kailangan mong ibenta sa akin, Henry. 10 doble ang presyo. Pumayag ka at pasalamatan ako. Hinalas ni Henry ang mga kamay ni Eddie at umatras ito. Nagdududa ito sa inasal ni Eddie. Magsabi ka nga ng totoo, Eddie. Ikaw ba ang may gawa sa ghost employees ng nakaraang payroll? Mas mainam na wala kang alam, Henry. Matigas ang panga na wika ni Eddie. Kinuha niya ang kanyang checkbook at nagsulat ng 100 milyong halaga sa kapinirmahan. Binabalik ko na sa iyo ang capital investment mo ng 100 doble. Lumayo ka na sa akin, Henry. Magkanya-kanya na tayo. Inilagay ni Eddie sa bulsa ng polo ni Henry ang tseke. Kung ganun, totoo nga ang hinala ko, Eddie. May kasamang illegal activities itong kumpanyang itinayo natin. Pwes, count me out. Pagkawika ay nagligpit ng gamit niya si Henry at lumabas ng opisina. Bumalik sa kanyang opisina si Eddie. Napaupo siya at napahawak sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay naninikip ito sa tinitimping mga emosyon. Hindi niya magawang umiyak dahil mas namamayani sa kanya ang galit sa sitwasyong kinasaglakan. Pero mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng mga taong importante sa kanya. Napahawak siya sa kanyang ulo at sinabunutan ito. Good morning, Mr. Salvatore. Gulat na nagangat ng mukha si Eddie. Paanong nakapasok ang dalawang lalaki nang hindi man lang ipinaalam sa kanya? Sino ang dalawang bisita ni Eddie? Abangan sa susunod na kabanata.